Ikatlong kabanata. Ang pangangaral ni Juan na tagapagbautismo. Noong 15 taon ng paghahari ni Emperador Tiberius, nagsalita ang Diyos kay Juan na anak ni Zacarias doon sa ilang. Si Poncio Pilato ang gobernador noon ng Judea, si Herodes naman ang pinuno ng Galilea, at ang kapatid niyang si Felipe ang pinuno ng Iturea at Trachonitis, at si Lisanias naman ang pinuno ng Abilenia. Ang mga punong pari noon ay sina Anas at Caifás. At dahil sa sinabi ng Diyos kay Juan, nilibot niya ang mga lugar sa magkabilang panig ng ilog ng Jordan. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo para patawarin sila ng Diyos. Sa ginawa niyang ito, natupad ang isinulat ni Propeta Isaias. Maririnig ang sigaw ng isang tao sa ilang na nagsasabi, "Ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas na kaniyang dadaanan. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar at patagin ang mga bundok at burol. Tuwirin ninyo ang liku-likong daan at ayusin ang mga baku-bakong daan. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos." Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Sapagkat tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol sa pagputol sa mga puno. Ang mga punong hindi namumunga ng mabuting bunga ay puputulin at itatapon sa apoy." Tinanong ng mga tao si Juan, "Ano ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Kung mayroon kayong 2 damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, bigyan ninyo ang walang makain." May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sinabi nila, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot si Juan, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, "Kami naman po, ano ang dapat naming gawin?" At sinagot niya sila, "Huwag kayong mangingikil sa mga tao, at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makontento kayo sa mga sahod ninyo." Nang marinig ng mga tao ang pangangaral ni Juan, inisip nila na baka si Juan na ang Kristo na hinihintay nila. Pero sinabi ni Juan sa kanila, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit may isang darating na mas makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat na maging alipin niya. Babautismuhan niya kayo sa banal na espiritu at sa apoy. Tulad siya ng isang taong daladala ang kanyang gamit upang ihiwalay ang ipa sa butil ng trigo. Ilalagay niya ang mga trigo sa bodega, at ang ipa naman ay susunugin niya sa apoy na hindi mamamatay kailanman." Marami pang mga bagay ang ipinangaral ni Juan sa pagpapahayag niya ng magandang balita. Kahit ang pinunong si Herodes ay pinagsabihan niya, dahil kinakasama nito ang hipag nitong si Herodias, at dahil sa iba pang mga kasamaang ginawa nito. Sa bandang huli, nadagdagan pa ang kasalanan ni Herodes dahil ipinabilanggo niya si Juan. Ang pagbabautismo kay Jesus. Isang araw, pagkatapos mabautismuhan ni Juan ang mga tao, nagpabautismo rin si Jesus. At nang nananalangin si Jesus, bumukas ang langit, at bumaba sa kanya ang banal na espiritu sa anyo ng isang kalapati. At may boses na narinig mula sa langit na nagsabi, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mga ninuno ni Jesus. Mga 30 taong gulang na si Jesus nang magsimula siya sa kanyang gawain. Ayon sa pagkakaalam ng mga tao, anak siya ni Jose na anak ni Eli. Si Eli ay anak ni Matat na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Melki, na anak ni Hanai. Si Hanai ay anak ni Jose, na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Amos, na anak ni Nahum. Si Nahum ay anak ni Esli, na anak ni Nagay.
Si Nagay ay anak ni Maat, na anak ni Matatias. Si Matatias ay anak ni Simein, na anak ni Hosek. Si Hosek ay anak ni Hoda, na anak ni Johanan. Si Johanan ay anak ni Resa, na anak ni Zerubabel. Si Zerubabel ay anak ni Shealtiel, na anak ni Neri. Si Neri ay anak ni Melki, na anak ni Adi. Si Adi ay anak ni Kosam, na anak ni Elmadam. Si Elmadam ay anak ni na anak ni Josue. Si Josue ay anak ni Eliezer, na anak ni Horim. Si Horim ay anak ni Matat, na anak ni Levi. Si Levi ay anak ni Simeon, na anak ni Huda. Si Huda ay anak ni Jose, na anak ni Honam. Si Honam ay anak ni Eliakim, na anak ni Melea. Si Melea ay anak ni Mena, na anak ni Matata. Si Matata ay anak ni Nathan, na anak ni David. Si David ay anak ni Jesse, na anak ni Obed. Si Obed ay anak ni Boaz, na anak ni Salmon. Si Salmon ay anak ni Nashon, na anak ni Aminadab. Si Aminadab ay anak ni Admin, na anak ni Arni. Si Arni ay anak ni Ezron, na anak ni Perez. Si Perez ay anak ni Huda, na anak ni Jacob. Si Jacob ay anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Si Abraham ay anak ni Tera, na anak ni Nahor. Si Nahor ay anak ni Serug, na anak ni Reu. Si Reu ay anak ni Peleg, na anak ni Eber. Si Eber ay anak ni Shela, na anak ni Kainan. Si Kainan ay anak ni Arphaxad, na anak ni Shem. Si Shem ay anak ni Noe, na anak ni Lamek. Si Lamek ay anak ni Metusela, na anak ni Enoch. Si Enoch ay anak ni Jared, na anak ni Mahalalel. Si Mahalalel ay anak ni Kainan, na anak ni Enosh. Si Enosh ay anak ni Set, na anak ni Adan. At si Adan ay anak ng Diyos.